Patuloy na nakabantay at nakapwesto ang libo-libong miyembro ng Philippine National Police sa harap ng ekta-ektaryang lupain ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang sa ngayon kasi naging mailap sa mga otoridad ang pastor at kanyang mga kasama. Yan ang ulat ni Jason Abisola live. Jason. Dominic, sa ikalawang araw ng pag-serve ng arrest warrant kay Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Kibuloy ay dalawang mga miyembro ng KOJC ang na-rescue ng DSWD. Ito ay matapos humingi ng tulong ang kanilang mga miyembro ng pamilya. Sigurado naman ngayon ng Philippine National Police na nasa loob pa rin si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan. Bantay sarado habang naka-full battle gear. Ito ang sitwasyon pasado alas 2 ng madaling araw noong August 25, 2024 sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kasunod ng isinagawang pag-serve ng warrant of arrest kay KOJC Church leader Pastor Apollo Kibuloy na sinimulang ihain ng Philippine National Police noong August 24, 2024 ng madaling araw. Bawat isang oras, isinasagawa ang shifting ng mga nakabantay na pulis mula sa iba't ibang provincial at city police offices ng Davao Region sa loob at labas ng compound. Temporaryo itong ipanahinto ng pulisya upang makapahinga ang PNP personnel at makapagbigay daan sa Sunday Mass ng ilang miyembro ng KOJC. Sa pagsikat ng araw, ipinagpatuloy ang paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa mahigit 30 hektarya ng KOJC compound na pinangunahan muli ni Brigadier General Torre III. Iginiit ng PRO11 na walang katotohanan ng sinabing paggamit ng tear gas ng pulisya sa isinasagawang pag-issue ng arrest warrant sa loob ng compound. Isiniwalat din nila na may 4 na pulis ang nagtamo ng minor injuries habang 7 rin sa hanay ng mga miyembro ng KOJC matapos ang resistance sa pagpapatupad ng warrant. Kasama ng pulisya ang mga kinatawan ng DSWD para masigurong walang abusong magaganap lalo na sa menor de edad at kababaihan na kung saan may 2 na-rescue ng mga miyembro ng KOJC dahil sa human trafficking. Isang ina ng 20 anyos na lalaki na nagpatulong sa otoridad upang matulungan ang kanilang anak na gustong umuwi sa kanila sa Samar na noong pang 2021 ay hindi nila nakapiling. At isang taga-Midsayap na anak na gustong mapalabas ang kanyang 52 na ina na matagal na sanang gustong umuwi pero ayaw palabasin ng KOJC minister. Mismong sila ay ipresenta sa pangunguna ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil. Ito na panibagong kaso na naman sa kanila, kaya nga sabi ko, we need to check. Baka mas marami po mga taong exploited doon o na-traffic. Inanyayahan rin ni Marbil ang iba pang miyembro ng KOJC na gustong tumiwalag pero gaya ng mga natulungan ay makaalis sa compound ng KOJC. Ayon naman kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, hindi pa sila tapos sa paghahanap sa loob ng compound. Yes, hindi pa kami tapos dahil medyo mabagal ang paggamit ng ground penetrating radars and nagpapositive naman ang mga ground penetrating radars ngayon. May nakikita na kaming mga hindi mo ma-identify kung titingnan mo lang using the naked eye. So, nakikita namin, it's just a matter of time before we unearth everything here and actually see who are the people inside. Kasi nakita lang natin yung mga nasa labas lang eh. Hindi pa natin nakikita yung mga tao nasa loob na hindi lumalabas. Pero siniguro nito na sa ngayon ay alam na nila kung saan nila gagawin ang pagbubungkal sa sinasabing underground sa nasabing area. Alam na namin kung nasaan yung may mga areas na underground, ay entrance na lang. It's matter of time, matter of time. Nilinaw rin ng kapulisan na pinapakalat na impormasyon ng SMNI News na ipapaputol ang kuryente sa loob ng compound. Dominic, patuloy nga ang pagbabarikada ng mga personahe na naka-full battle gear ng mga PNP personnel sa bawat entrance at exit points ng KOJC compound dito sa Davao City. Ngayon nga ay medyo tahimik at mapayapa ng sitwasyon pero kanina ay nagkaroon ng tensyon ang ilang mga miyembro ng KOJC at ang mga personahe ng Philippine National Police matapos may 2 mga miyembro ng KOJC ang tinangkang pumasok sa nasabing compound. Sila ay hinuli at dinala sa police station. Yan na muna ang latest mula rito sa Davao City. Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat Jason Amisola.